beloved Boss Mike Cervera. Fake news ulit. Ah. Fake news ulit. Okay? Alam mo, mahirap kasi yung wala doon sa sitwasyon. Ah. Tapos wala doon sa lugar Aha. kung saan nagkaroon ng mga pag-iimbestiga. Mm. Tapos gagawa ng kwento. Oo nga, wala naman pala kayo sa lugar, sabi ni Attorney Claire eh. Eh bakit ba kayo kasi gumagawa ng kwento? Medyo hinaan lang natin yung boses natin mga kababayan sapagkat may natutulog pa rito ha. O, ganyan lang muna boses. Sige Attorney Claire Castro, banatan mo. Di ba? Lalo na sila mabubutata dyan. Oh. Sabi ni VP sa Hindi lang butata, hindi lang butata attorney. Oo. Kahihiyan yung dinudulot niyan. Kaya lang, kasi ang mga yan, makatira lang. Wala na sa kanila yung kahihiyan. At hindi na mahalaga yung butata na sinasabi mo. Para sa kanila, kailangan may maitira. Dahil hirap na sila eh. Sobra na ang pagka-miss nila sa amoy ng Malacanang. Hindi na nila magawang maamoy-amoy yung nasa mga kwarto doon. Oo, 'di ba? Ganun yung mga yan eh. Kaya kahit na gagawin na nila, maipalit lang yung luka-luka. Yun lang naman yan eh. Naniniwala po ba kayo mga kababayan na yung ginagawa nila eh para lang sa content nila? Hindi ho. Hindi ho. Para sa taong bayan, hindi ho. Oo, para makatulong, hindi ho. Yung po talaga mga kababayan, ginagawa nila para makapanira at para sa pansariling interest nila. Ganun yun. Tuloy. ni VP Sara, ito daw, yung pangyayari, Mm. parang yun yung kapalit, Ang, kaya hinuli si dating Pangulong Duterte. kita nyo, merong naratibo na naman bago. Kaya daw ganon, para daw kapalit doon sa paghuli kay Digong. Wala na ho si Digong, sinabi nga na natin eh. Mamamatay na nga yun eh. Oh, di ba? Butot balat na nga eh. O, di ba? Yung mga DDS, alam nyo naman yan eh. Di ba? Doon na mamamatay si Digong. Huwag nyo nang ipilit. Pinipilit nyo eh. Wala na kayong magagawa doon. Intindihin nyo na lang yung mga pamilya ninyo. Buhayin ninyo. Di ba? Buhayin ninyo yung pamilya ninyo. Huwag nyo nang buhayin yung mamamatay na. Dahil yung mamamatay na, mga kababayan, yan ho, ay na lang ho yan eh. Ha? Milagro. Milagro na lang ang makakabago. Pero yung mga ninyo, mga pamilya ninyo na umaasa sa inyo, yun ang unahin ninyo. Pamilya muna. Sabi nga nila eh, yung iba family first before others. Kayo hindi Digong first. Before your family. Mali. Huwag ganun. Unahin sa lahat. Una, ang Diyos. Pangalawa, pamilya. Di po ba mga kababayan? Pero yung ginagawa ninyo, hindi nakatanggap-tanggap. Sobra na. Kaya sabi ko nga, yung mega rehab na ginawa ni Digong dyan sa may Nueva Ecija na hindi nagagamit, malamang sa inyo gamitin yan. Oo, kaya lang papalitan natin ng palitan natin yung rehab center. Yung mega rehab center, palitan natin. Oo. Mega mental health. Oo. Yan, mga kababayan. Mega mental health hospital. Kita nyo? Di napalitan at may pakinabang. Walang pakinabang eh. Pero mo, bumadget ng dami-dami. Malaki rin ang kinupit ni Digunyo dyan. Tapos walang gamit. Di ba? Dapat i-suggest yan para sa inyo. Sa inyo naman talaga yun eh. Di ba? Ang kinin nyo, para tirhan ninyo. Di ba? Sabi nila, may ginawang mega rehab center si Digong. Oo nga, pero nagamit ba yon? Hindi. Hindi ho nagamit, mga kababayan. Kaya eto, panahon dapat ni Pangulong Bongbong, lahat kayo dapat dalin doon. Di ba? Tuloy. Naka-detain daw. Ayan, doon pala sa detain March 11, mayroon ng affair with the Girl Scouts of the Philippines. Kita nyo? So, paanong sasabihin Na yun yung dahilan kaya hinuli na March 11? Kita nyo? Sa timeline pa lang, fake na eh. Fake talaga sila, Tony. Lahat sila fake.
Ha? Pati yung mga pagmumukha, kita mo naman eh. Peke. Di ba? Tingnan yung mga pagmumukha, mga kababayan. Ha? Oh, sino mga peke dyan na mga pagmumukha? Yung mukha nga ni Maharlika eh. Hindi umubra yung pagpaparenovate niya eh. Lumaki lang lalo yung butas ng ilong niya. O, kita nyo mga kababayan ko? Si Roque, kita nyo naman, no? Di ba? Kahit anong gawin niyang pagtatapal sa notepad niya, pangit pa rin siya. Oh, di ba? Oh, yan, mga kababayan ko. Eh, yung iba pa, tulad nila Kitty. Oh, di ba? Tingnan nyo naman itsura. No? Oh, parang lalaki, papalit-palit ng jowa. Oh, tuloy. Diba? Fake na sila. Fake na sila. Oh, isa pa, attorney. Isa pa ang banat. Ako, case, I would like to Tapos na to. Tapos na rin to. Napakita ko na rin yung badge, ano, mga kababayan ko. Puntan natin dito. Siga doon, mga kababayan. Oo. Ito. cross rating ng Pangulo noong May 30. May rinan ako. Tapos na tayo dito. Ito na tayo. Sa kabila ng ginagawa nila, mga kababayan ko, na paninira. Mga kababayan, tignan nyo to. Tumas pa ang trust rating ni Pangulo. Cross rating ng Pangulo noong May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung nakikita nating factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise at pamumulitika laban sa kanya at sa administrasyon po? Oo nga, no? Kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito na walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo. Sa ating palagay, yung mga taong mga respondents dito Ay, na siyang naging parte ng survey kami yun, attorney. Kasama ako doon. Tuloy. na ito ay nakita nila Na? kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Correct. Pero tulad po ng sinabi natin, Ano? masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Aha. Pero muli, uulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging factor para sa Pangulo na magpakampante. Dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. Kita nyo mga kababayan, kahit anong gawin ninyong paninira, mga inang-ina nyo raw, wala kayong magagawa, hindi nyo mapipigilan si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatrabaho at paglilingkod, sa pagbibigay ng serbisyo sa mamayang Pilipino. Katulad na lang ho, nung isang araw, si Pangulong Bongbong Marcos nasa Katiklan at nagbukas na naman ng panibagong mga terminal para naman hindi magsiksikan yung mga tao. Kita nyo mga kababayan ko. Ngayon na naman, iba na naman ang ginagawa niyan. Magugulat na lang kayo, ayan, eto na ang proyekto. Ganun si Pangulo, hindi ho nauna yung yabang. Hindi ho nauna yung bunganga niya na ipagsasabi sa inyo na, ayan eto, gagawin ko to. Eto, gagawin ko to. Hindi pa ho nauumpisan mga kababayan, niyayabang na. Sasabayan ng mga vloggers na mga alipores nila. Pero ninyo mga kababayan, tinatambayan ng mahabang panahon yung iisa na proyekto niya. Nandoon yung mga vlogger, kahit na yung mga isda, kahit yung mga kung anong makita, mga kababayan, yun na lang yung binablog nila dyan. Ganun ho, katindi. Si Digong. Si Pangulong Bongbong Marcos ho, hindi ho mayabang. Hindi po siya yung nauuna. Yung kung ano-ano yung mga proyekto na gagawin, binabalita na agad. Hindi ho. Si Pangulong Bongbong Marcos, ang balita pagkatapos ng proyekto. Pagkatapos na mag-groundbreaking yan, pagkatapos po mabaunan tulad ng ginawa nila Jake Magnus. Yung project nila ron ay nagbaon din sila mga kababayan. Diba mga kababayan ko? Yun, ganun dapat. Diba? Tuloy, attorney. So ma'am, parang sinasabi niyo po na numbers lang naman ito po. Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ito naman, siningit naman yung rating niya.
Iba yung vice, iba yung presidente. Itong mga nagtatanong din kasi mga tatanga-tanga eh. Ha, mga kababayan? Yung mga nagtatanong minsan, tatanga-tanga rin magtanong eh. Oh, sige. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon Wala. sa rating? Kita nyo man lang makadikit. Magkaiba yung vice at saka presidente. Oh, tignan mo kasi yung data. Si Buday, hindi na nga umangat. Hanggang doon na lang eh. Ito naman, pinipilit na ito. Eh, naku, kininayo aming kid eh. Alam niyo po ba yung mga pasimple nilang mga paandar? Halatang halata naman, ano? ng Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Oh, yun lang. Ano ba pinag-aano ninyo? Ayan, oh, kita nyo? Si Atty. Claire tuloy eh. Minsan naiinis nyo na eh. Oh. Eh, yun lang kasimple. Tatanungin nyo pa. Kayo ba'y naniniwala na itong si Buday mahal ng tao? O sige nga, mahal ng tao o mahal ng pera na natatanggap ng mga tao? O yung mga tao na gumagawa para pabanguhin yung pangalan na nangingalingasaw. Ganun eh, no? O, hindi kaya gawa ng mga tao na gustong pabanguhin pa yung nangangalingasaw, yung nabubulok, yung amoy daga, mga kababayan na namatay. Sakit sa ulo din minsan ng mga reporter. Yung mga banat, pasimpleng hindi mo maintindihan kung nauunawaan nila yung sasabihin. Eh. Tapos, nagbebenepisyo si Buday. Ha? Si Buday, mga kababayan, nagbebenepisyo dyan. Bakit? Eh, bulok na si Buday. Eh. Pilit pa rin nilang sinusurvive. Kahit na anong gawin ninyo, eto kung nakakakuha ng rating na mataas si Sara, kasi wala pang nagdideklara, natatakbo sila. Siyempre normal, siya pa lang eh. Subukan nyo na tumakbo si First Lady, si General Torre, di ba? Pag yung mga nagdeklara, si Leni Robredo, si Gibo Chodoro, kapag kaya mga nagdeklara, ewan ko na lang sa inyo. Baka si Buday ninyo hanapin nyo sa Inidoro. Di po ba, mga kababayan ko? Hahanapin nyo. Nasaan si Sara Duterte? Nasa Inidoro na. Hindi pa nag-uumpisa ang halalan. Ha? Mga kababayan, nagdeklara pa lang yung mga kalaban. Si Sara nandoon na. Ipa-flash nyo na lang. Ipa-flash nyo na lang. Tuloy. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Yun na nga, yung pala gusto ng mga tao, mga hinayupak talaga itong mga bobong inang-inang ito, mga ito. Alam nyo po ba, mga kababayan? Hindi natin mapipigil talaga kung yun lang yung kayang isipin ng iba nating mga kababayan. Kung totoo ito, itong mga survey na to. Talagang may mga taong mahihina ulo eh. Hindi natin maipipilit sa kanila yung dapat nilang paniwalaan. Dahil nga mga kababayan, yung utak nila, hanggang doon lang yung kayang intindihin eh. Kaya ganun ang nangyayari, mga kababayan ko, di ba? Walang biruin ninyo, mas gusto nila yung naglulustay ng pera, kita nyo naman kung saan pumupunta. Mas gusto nila yung boba, mga kababayan, mahina ulo niya. Mas gusto nila yung ganong mga estilo ng leader. Nakaw siya. Doon pa lang mga kababayan, sa karamihan na maaring ma-discourage kayo sa isang tao, doon pa lang mga kababayan ko. Aba mga kababayan yun ang ginugusto ng mga tangat bobo. Diba? Yun ang ginugusto nila. Kaya minsan wala tayong magagawa dyan sa ganyan Our beloved Boss Mike Cervera.